Sige po, tayo po ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Handa po ang lahat. Inaanyayahan po, kung mayroon pa pong nasa likuran, sa kusina, tayo po ay sama-samang itataas ang ating Diyos na buhay, ang nag-iisang Diyos. Amen. Mainit, malamig, konti, marami. Anumang panahon, walang makakapagpatigil sa pagpupuri natin sa ating Diyos. Amen. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Sige po, inaanyayahan ko po na manahimik po muna ang lahat at tayo po ay dumulog. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Sama-sama po kami nagpapasalamat, O Diyos, sa sobra-sobra mong kabutihan. Tunay, Panginoon, ikaw ay sapat, Lord God, sa buhay namin. Wala nang hihigit pa, ni papantay pa sa iyong katapatan. Kaya naman, O Diyos, lubos kaming nagpapasalamat, buong puso, Lord God. Lord, pinapaabot, Panginoon, namin pasasalamat sa iyo. Tunay, O Diyos, Lord God, salamat, Panginoon, sa lahat ng provision, protection mo. Lord God, sa buong linggong nagdaan. Lord, patuloy mo kami inililigtas saan man kami maparoon, saan man dako kami, Lord God, naroon na doon ang pag-iingat mo, ang kamay mo na nag-guide sa amin. Salamat din po, Panginoon, hallelujah. Kami, Panginoon, ay binabalutan mo ng iyong banal na dugo, Lord God. At sa tuwing, Panginoon, kami ay madadapa, magkakasala na doon na agad, Panginoon, Lord God. Hallelujah, ang banal na Espiritu mo na nagtuturo sa amin. Lord, nagpo-protect sa amin, Lord God. Tunay, Panginoon, sa umagang ito, kayo po ang aming tinadakila, itinataas, Panginoon, at ang lahat ng gagawin. Lord God, mula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, ay magbibigay lamang ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Sa iyong pangalan lamang, Jesus, Lord God, at tangi ikaw lamang, Panginoon, ang bisita. Ikaw, Panginoon, mamamalagi, Panginoon, sa iyong tahanan. At ang anak na gagamitin mo, Panginoon, sa buhay ni Reverend Jano, Lord God, hallelujah. Ikaw po ang sasama sa kanya, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Panginoon, at ang anointing mo, Lord God. Masabi lamang niya, Panginoon, ang nais mo, Lord God, hallelujah. At ang lahat, Panginoon, Lord God, ng masasabihin niya, Panginoon, ito po ay galing sa banal na Espiritu. At kami lahat po kaming tatanggap. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, aming tenga, Lord God, sa iyong mga salita. Mabao namin ito, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat po to you alone, all the glory, praises, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen! Thank you, Lord! Sabay-sabay po tayong umawit pagpasalamat kay Jesus! Amen! Amen! Hallelujah! Okay, guys, kung itong panahon, sasayaw tayo kay Lord kasi para kay Lord. Huwag natin titipirin. Huwag tayong titipid sa pagkalaw. Amen! Hallelujah! Di ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sutahin. Yes, Lord! Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay! Tawa naman! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ano daw? Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo! Yeah! Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Minsan ba ako'y magsasaya sa piling mo? Kung aking pagpasan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, yes, Lord! Hindi ko kayang ang laki ng pag-ibig ni Lord! Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Okay, habang po tayo ay nagpapasalamat, kamayan po natin ang bawat isa. Okay, umikot po tayo sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo.
Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasalamat sa pag-ibig mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat,
Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you for the joy. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Your name be lifted up. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. Amen. Oh, yes, Lord God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. Sabay-sabay. He's our God. Sing with me, how great. Yes, Lord God. He's our God. And all will see how great, how great is our God. Age to age we stand. Age to age we stand. And time is in his hand. And time is in
Tunay nga po, Lord. Yes, our God. Lord, we give reverence, Lord God. Lord, hallelujah, Lord Jesus is our God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. As we continue to worship you, Lord. Hallelujah. Panginoon, ipaalala mo, Lord God, lahat ng katapatan mo, Panginoon, sa amin. Na kailanman, Panginoon, di namin mapapatayan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, our God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. And the angels cry, all creation cry, you are lifted high, holy forever. And the angels cry, all creation cry, holy, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy. Thank you, Lord. All creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Thank you, Lord. Sige po, bigyan po natin ng pinakamataas na palakpak. Si Lord. Amen. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy natin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Let us give the best clap offering sa ating Lord. Hallelujah! Sige po, bago tayo magpatuloy, hayaan niyo muna tayong manalangin bago kayo maupo. Hallelujah! Tayo po ay tumungo at ipikit natin ating mga mata. Father God in heaven, kami po ay narito sa inyong harapan. Kami po'y muling dumudulog sa inyo. Hayaan niyo po, O Lord God, ng patuloy na paglilinis sa aming puso't isipan upang ang bawat isa sa amin, O Lord God, ay makaharap sa inyong paanan. Maging tagapamagitan kami sa anuman ang pangangailangan sa aming pananalangin. At inaanayahan namin yung matatapat mo anghel, O Lord God, na siya magbabantay sa labas at loob ng aming kinaroroonan. Maging ang banal na Espiritu, O Lord God, ang siya mangunguna upang ang mensahe mo sa araw na ito ay maunawaan namin, maituro sa amin, at ang kaganapan nito, O Lord God, ay magmanifest sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, itong araw na ito'y sa inyo, ang lugar na ito'y sa inyo, ipinapaubaya po namin sa inyo sa simula
hanggang matapos ang gawaing ito. Maranasan nawa na namin, O Lord God, ang presensya mo sa kalagitaan ng inyong tahanan. Minsan pa, sa inyong pinakamataas na papuri, pagsambat, paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. At okay. Handa na po ba tayong lahat, mga kapatid? Sa gitna ng medyo kainitan sa loob ng tahanan ng Diyos, atin po ngayong ramdamin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng init. Amen po. At ang Diyos mismo ang siyang kikilos sa ating kalagitnaan. Pagpasensyahan po natin yung kakulangan ng ating area conditionata na medyo kokonti na yung nalabas ng lamig, pero huwag kayong manlamig sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Let us declare Luke 4:18-19. Sige po tayo, sabay-sabay. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, and set liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our Lord Jesus Christ is the Anointed One. J1 Culture po tayo. Balikan natin ang J1 Culture. I'm a good follower. I won't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I am with Christ and I'm not extreme. Mga kapatid, ang topic natin for today, sabay-sabay po nating basahin. Amen. Tayong lahat po ay pinili ng Diyos at tinawag niya sa may kanya-kanyang misyon dito para ipagpatuloy ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen po. May iba't iba tayong departamento na ginagamit ang bawat isa sa atin sa kanya-kanyang misyon. Pero ang pag-uusapan natin dito, nakabatay tayo sa Luke 10:17. Mismong ang Panginoong Jesucristo ang pumili, ang naghalal ng 70 mga alagad niya para sa misyon. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago natin ituloy itong ating topic for today, alam niyo mga kapatid, isa sa kagalakan ng isang Kristiyano ang makapag-akay ng kaluluwa sa loob ng tahanan ng Diyos. Amen? Ang kagalakan na yun na para kang nanalo sa bingo, sa loto, sa wedding. Meron pa ba ngayon yun? Meron pa rin. Ako po, alam niyo po, nung iniisip ko to, naalala ko yung mga missionary nung araw. Nung araw sa aming lugar kasi nagsimula yung Christian church sa kapitbahay namin, tapat namin, because nung mga nagmi-mission. Dito sinabi ng Panginoong Jesucristo po sa atin sa first verse 1 hanggang 9, bago pa tayo umabot sa verse 17. Ang verse 17 po dito sinabi, when the 70 disciples returned, they joyfully reported to him. Nung daw ay sinugo niya ang 70 mga alagad, disciple, isipin niyo po nung pagbalik nito, kakaibang kagalakan ang nai-report sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano po ba at bakit naranasan ng mga disipulo na maaari siguro tayong lahat ngayon na gagamiting mag-disciple pero hindi natin alam kung paanong gagawin? Jesus instructed very carefully and kailangan nating intindihing mabuti ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At ito po ay ipapaliwanag ko sa inyo bago nyo maintindihan tong bakit na lamang ganong kagalak itong 70 na disipulo pagbalik nila kay Jesus Christ. Kung paano sila galak na galak. Una, pinili ng Panginoong Jesucristo tong 70 na to. Listen very carefully kasi ito, pag kayo na magdi-disciple, dapat, ay ganun pala yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Pinili niya yung 70 ho, and then, He grouped the disciple into 2. Dalawa-dalawa lang po. Hindi napakarami. Bakit kaya dalawa-dalawa lang? Pag marami, maraming kwentuhan, maraming usapan. Pag dalawa lang, seryoso sa dapat nilang gawin. Amen.
Sa succeeding verse nito, sabi ni Jesus Christ, kayo dalawa pupunta doon. Dala-dalawa ha, 70. Di 35 groups po ito. Dalawa-dalawa lang yung sinend nila sa bawat lugar. At ang kabilin-bilinan niya, wag na wag kayong magdadala ng pera, pagkain, inumin, maging mga pangyapak o tsinelas. Amen? Napaka-importante nito sapagkat kung wala tayong dala, makikita natin yung provision ni Jesus Christ kapag tayo ay talagang disipulo. Ang disipulo, hindi sila nagrereklamo, wala akong pera, kayo na lang, hindi ako pupunta, bakit wala akong dala. Hindi ganon. Ang disciple ni Christ, wala talagang dala. Amen? Sa kanilang paglalakad, sabi ni Jesus Christ, huwag na huwag kayong makikipag-usap sa mga madadaanan nyo. Bakit? Ang mga disciple, pagsakay pala ang sa tram, huntahan na ng huntahan, batian na ng batian. Pag kayo'y pinadala, kung ano yung mission nyo at pupuntahan nyo, doon kayo pumuko sapagkat ang kaaway maaaring i-deceive, baguhin ang isipan, at yung topic nyo o yung inyong mission, mawawala na sa inyo. Amen? Are you in? Yung pa lang yung instruction ni Jesus Christ. Bago tayo dumating dito. And the next one, Jesus instructed, kapag pumasok kayo sa isang bahay, kakato kayo. Kapag nagbukas ang bahay, ang sasabihin nyo kagad, kapayapaan ay sumainyo. Peace be with you. Sabi ni Jesus Christ dito, may kasama na tong curse. Kapag kayo'y tinanggap ng isang bahay, pakakainin kayo, paiinumin kayo, at patitirahin kayo sa lugar na yon. Are you in? Pero kapag kayo ay tinanggihan, lumabas kayo, at paglabas nyo sa kalsada, curse. Kung anong mangyayari si Jesus Christ na nakakaalam doon. Kaya lang minsan ang mga disciple, bahala kayo, tinanggihan niyo ang Panginoon, kayo na nagdi-declare noon. Mali po yung mga ganong bagay. Tayong mga disciplo, kailangan po nating lahat na sumunod sa instruction. Well instructed ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. At itong pinakamaganda, ano yung benepisyo? Ang benepisyo ng mga tumanggap sa mga disipulo ng Diyos, doon po yun sa verse 1 to 9, kung titingnan nyo po, akin na po yung inaral at para at least naman dito, may paliwanag ko sa inyo. Ang sabi dito sa kahulihan, lahat na nasa loob ng tahanan na tumanggap sa inyo ay makakaranas ng kagalingan. Physical, spiritual, at sa buong tahanan. Isipin niyo po yon. At nung bumalik na sila dito, lahat sila tinanggap, bumalik kay Jesus Christ, they are reported, sabi na, andun yung galak. Kasi lahat sila, pinapasok sa loob ng tahanan, tinanggap sila, pinakain, at nakapaghayo pa sila sa mga karatig nitong lugar. Tayong mga Christian nowadays, ang isa sa kaibahan natin nakikita, pag evangelism na, ngayon, ang sabi, pag wala kang bit-bit nag-evangelize ka, hindi ka mapapansin. Kapag in-invite mo, hoy, magkita tayo doon sa may duwa mo, kailangan magpamakdo ka. Kailangan painumin mo ng kape. Kasi iba na po ang kalaban ngayon. In the modern strategy ng kaaway natin ngayon, mas binubusog ang physical ng kaaway. Kaya dapat ang iniis natin, Christian, leaders, believers, marunong din tayo magpakain ng physical natin. Amen. Mahirap tayong mag-invite ng puro salita, puro laway, pero hindi tayo nagbibitaw sa bulsa natin. Christian, believers in the modern generation right now, sabayan po yun. Pagbubusog ng spiritual, ng ating physical, sabayan. Bakit? Generosity in the life of Christ was given and applied to all believers. Si Jesus Christ, pinakita niya kung paano siya generous sa lahat. Kaya iyon yung magiging identity ng isang Christian in discipling. Pag tayo ay nagdi-disciple, kailangan po lahat tayo ay generous. Amen? Kailangan tayo mapagbigay. Pero kapag hindi tayo naging mapagbigay, hindi po natin masasaklawan yung pagiging isang disciple at kaganapan sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Are you in? Hindi po ba kayo inaantok? Hindi naman po. Salamat sa Diyos. Sa atin po, meron tayong introduction dito. Ang ginamit kong introduction dito,
ay si Philip the Evangelist. Si Filipo po, or Philip, his name, he is an apostle of Christ and he is also an evangelist. Dalawa po yung katuahan niya dito, pero siya po ay apostol ni Christ. Sabi po sa introduction natin, basahin po natin mga kapatid, serving Jesus Christ is a privilege filled with joy and gladness. Sa mga disipulo ng Diyos, lingkod ng Diyos, leaders, believers, hindi mo makikita laging nakasimangot sila. Kailangan nandun yung saya. Ihahayo ka nga eh. Hindi ka reklamador. Bitbit mo ang Panginoong Hesukristo. Amen po. Baka nasa biyahe pa lang sa init na ito. Teka muna. Reb, pastor, wag muna ho ngayon. At 37 sa labas eh. Siya dyan naman talaga, diga? Init pa lamang, nakasimangot ka na. Paano kung kaharap mo ay mainit din? Magsasalubong na. Salamukot na ang mukha na makikita mo. Kaya sabi, Reb, pwede kang panapanahon laang. Pasalamat tayo na nasa Europe no, meron tayong 4 na season. May taglamig, may tag-init, may tag-ginaw, may taghangin, at may tanim at ang tawag dito. Imberno, buti pa imberno, imberno, at estate, otuno, at spring. Anong spring sa atin dito? Primavera. 4 di po ba? 4 na season din ang matatagpuan mo na ugali ng tao na narito. Pag taglamig, kalmado. Pag tag-init, sadya namang aapoy. Amen? Ang gusto ng Lord, pag nag-aapoy, we are fired with the Holy Spirit. Kailangan ganun. Ang Kristiyano kahit mainit, sige lusob. Tingnan nyo nga masyadong nainitan, kaya yung mga wala dyan, nasa bakasyon na. Nag-text na sa akin, kasama ng amo. May family gathering. Abay, oo, minsan lang naman tayo mawalan talaga ng pasok June, July, August. Samantalahin na natin. Amen? Yun yung pinakamaganda sa atin. Kumbaga, meron tayong bakasyon dito kasi yun lang tayo naka-relay tayo sa amo natin. Pero sa Pilipinas, walang bakasyon. Kasi isa naman talaga ang bakasyon sila. Sabado at Linggo, wala nang pasok sa atin, di po ba? Sa atin, kumbaga, stadyone ang ating lugar na ito. Kaya meron tayong bakasyon talaga na doon lang tayo po pwedeng gawin. Sabi dito, sharing good news of salvation allow us to become instrument of God's grace in the lives of others. Paano ka magagamit ang buhay mo sa kapwa mo? Paano ka magiging instrumento ni salvation? Yung bagong balita in salvation, hindi natin alam. Hindi natin nararanasan. Amen? Kung wala ka naranasan about salvation, yung pagbabago at binago ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos, paano mo ito magiging testimony? Mangungopya tayo, di po ba? Kaya nga tayo may testimony Kanya-kanya ng buhay na pinaranas sa iyo at kinuha kanya ng Diyos, kung saang hukay ka man naroon, hinango kanya para ikaw ay masalba. At paghango sa iyo, yun ang panghahawakan mo. This is my life. My new Christ-like creation of God. Yun ang hawak mo. Every time magsasalita ka, ganito ang ginawa ng Diyos sa akin, itong pinaranas sa akin ng Diyos. Kung wala ka sa buhay mo niyan, ano na lang gagawin mo? Magbabasa ng libro, ikukwento mo yung kwento ng may kwento? Ay kaya nga tayo ay misyonaryo, sa pagsasalita pa lang natin, mission mo na, ikaw na mismo, dala-dala mo sa kapwa mo ang testimonya mo. Amen. And that is Philip the Evangelist. Yun ang ating pag-uusapan. Kung babasahin niyo po sa Acts 6, 1-6, si Philip the Evangelist po, isa sa mga deacon of the Christian church nung kapanahon nila. 7 deacons sila, isa si Philip the Evangelist na nagamit, na apostol ni Jesus Christ that time, na inassign. May 4 na dito, baka po pwede kayong mapulot. Hindi naman po kasi lahat kaya natin Pero may kanya-kanyang linya na pinagagawa sa atin ng Diyos na doon ka lang. Ang mahirap minsan sa sobra nating katalinuhan at kagalingan, gusto mo na sakupin lahat. Pag ikay preacher ka lang. Kung ikay cook ka lang. Kung ikaw ay worship leader ka lang. Si God ang magpuput sa iyo into place na talagang adato ka, na talagang para doon ka o fit ka sa kinaroroonan mo. Ang mangarap po ay hindi masama. Pero intayin niyo muna kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay ng pagkakatawag sa atin. Amen? Naalala ko talaga nung kami worship, nung nasa music team pa kami sa Espinasa, po. Nakasakay ko ngayon yung isang brother natin, kung natatandaan niyo si Kuya Abel. Si Brother Abel, no?
Nagkasakay kami sa ME4. Sabi niya sa akin, alam mo, ako'y tuwan-tuwa nung kapanahunan natin. Pareho kasi kaming baguhang backup nun. Ilan lang kaming lalaki. Ang aming pinaka ah, leader namin, chairman namin, si Pastor Nelson, kung matatandaan nyo yun. No? Pastor Nelson, mahigpit po yun. Sadyang ang boses mo pagka hanggang ngalangala lang, dudukutin nun talaga. Ay ako hindi ako makaabot hanggang diaphragm ko. Kasi nga medyo malaki ko. Parang hinihingal na ako pag nakanta ko. Hanggang back up lang. Eh sabi nito si Kuya Abel sa akin, ikay mag-practice para maging worship leaders ako. Teka muna. Ang tawag kakatawag sa akin, back up lang, hanggang doon lang ako, huwag mo ko ipagtulakan. Sabi kong ganyan. Sadya naman talaga di po ba? Alam mo sa sarili mo kung talagang pwedeng worship leader ka o hindi. Kung nag-worship leader ka nga dito, talaga namang dapat, alam mo yon. Hindi naman tinitingnan dito, ganda ng boses mo. Kailangan yung tunog, ramdam mo yon sa puso mo. Yung yung mga nagtutugtugan, alam mo kung saan ka lalagay. Sabi ni Kuya Abel, natatandaan ko yung sinabi mo sa akin nung panahong yun, na hanggang back up lang talaga tayo, hanggang back up. Sabing ganon. Yung pala, hindi ka sa back up lang ilalagay. Sabi ko, nakita mo na. Eh ngayon, ikaw, worship leader na ako doon eh. Ito mo, hindi mo pangarap yun, pero nagwo-worship lead ka na ngayon doon sa Lord of Hosts. Sabi ko, ganon ang Panginoon natin. Akala nyo lang, hanggang dyan lang tayo. Pero wag niyong pangarapin sa panalangin nyo at sa pagpupursige nyo, ang Diyos mismo ang maglalagay sa atin sa lugar na yon. Hindi natin o hindi ko talaga pinangarap na tumayo dito para mag-preach sa harap ninyo. Sapagkat ako po'y, kung tutuusin, para din po akong si Pablo noon. Pagdating sa mga religion na ganyan, talagang ako'y inuusig ko talaga yung mga napunta sa amin ganyan. Tingnan nyo, yung pala ako rin ang titirahin ng Diyos sa puso't isipan ko kung paano ko pagsisisihan lahat ng ginawa ko nung panahong yun. Di po ba? Na napakahirap din pala ng katayuan ng mga disipulo, ng mga naghahayo, yung mga nagpupunta sa mga misyon, pinakamahirap sa kanila yon. Merong 4 tayong pag-uusapan ngayon. Pahaba ako ng kwento sa buhay ko. No po? Pasensya na kayo, napakainit eh. 4 to. Ito yung pinagdalahan kay Philip the Evangelist that time. Sabi dito, 4 major milestone of Philip. Una, yung serving community. Kung makikita nyo, ang dami naggagalaan dito ng mga churches, pero nasaan sila? Nasa komunidad, sila po ay naghahayo, namimigay ng kung ano-ano. Di po ba? Eh tayo nandito lang, nakaupo tayo, nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi dito, Philip was selected as one of these original 7 deacons with a pool of the Spirit and wisdom to oversee the daily distribution of food. Napatapat talaga sa pagkain na ho. Sa akin talaga to. Sabing ganyan. And care for vulnerable widows in the Jerusalem church. Nung ginagamit po si Philip doon siya inilagay. Alam niyo kung bakit po? Nandoon yung puso ni Philip while he is serving in the community. Meron po talagang ganun, di po ba? Ilalagay mo siya, mag-preach ka. Ayoko mag-preach. Gusto ko talaga sa field ako. Ipadala mo na lang ako dun sa field. Magdala ko ng pagkain sa bundok. Hayuan mo ko magsalita o maghayag ng salita sa lugar kung saang malalayo. Amen? May kanya-kanya na purpose o lingkod ang Diyos na pinadadala sa kanilang batalya ng buhay. Yung journey nila bilang servant ni God. Si Philip, isa siya sa naging serving community. Nag-serve siya sa community. At hindi lang yun, sa tagal ni Philip na nag-serve sa community, dumating na sa punto nung inilipat siya sa Samaria. Hindi na siya nasa community ng pag-serve ng pagkain, nag-iingat. Nagpipreach na po siya doon. Amen? Isipin niyo po yun. Itong dalawa na to, magkasunod na binigay sa kanya sa mga taga-Samaria. Philip fled to Samaria where he preached the gospel, performed miracles, and cast out demons. Amen? Successfully bringing many Samaritans into the Christian faith. Sa kwento ko kanina, sa Luke 10, 1-9, sinabi ko yung strategy and techniques at instruction ni Jesus Christ bago mag 10:17. Sa 10:18 pala, ang pinakamaganda, nakalimutan ko ito, pasensya na kayo. Nung pagbalik nila, nag-report sila, tuwan-tuwa yung mga disciples, sabi niya, lahat ng sinabi ng Panginoong Kristo sinundan nila, kaya nandun yung galak nila para matamasan nila yung tunay na lingkod ng Diyos. So verse 18 sabi dito, hindi lang yan. Ibibigay ko sa inyo ang kapangyarihan makapagpalayas ng mga demonyo. Another na ibinigay sa kanila.
At sa verse 19, 10:19, hindi lang makapaglayas ng demonyo, yayak-yakan nyo pa ang mga ahas at mga alakdan. Tinan niyo po yun, sa tuwa ni Jesus Christ, no, bilang siya na yung Panginoon at ikaw yung mga disipulo mo, nandyan, sabi niya, hindi lang yun. Ipapaubaya ko pa sa inyo ang kapangyarihan para kayo mismo makapagpalayas ng mga demonyo. Ba, nanuro na, nakakatakot. Di po ba? At sabi, yung mga ahas at alakdan, yayak-yakan nyo lamang sila. Amen? Kaya ako nabalikan na isip ko dito, during the preaching of Philip in Samaria, na-experience niya to perform casting out demons. That time. Ay nakakatuwa po talaga pagka ikaw ay lingkod ng Panginoon, spirito ng demonyo, lumayas ka. Ba't nakatingin ka sa akin? Ano po? Naglayasan nga yung mga demonyo. Di po ba? Sino po dito ang nakakapag-assist na ng deliverance? Taas ang kamay. Hoy, mga youth, lagi kayo nanonood. Kayo tumaas ang kamay nyo. Taas nyo pa. Yan. Makapagpalayas sa mga demonyo. Ang mga youth po ngayon, kumbaga, interesado sila. Pag may kapwa youth silang dinideliverance, doon sila nanonood. Kasi, sobra ang kaaway ngayon about sa deliverance ng mga bata. Alam niyo po, nagiging problema sa mga bata, yung mundong ginagalawan nila. Yung priorities na kanilang tinatapakan. Nakakatuwa sila pagka alam nilang meron na, sapagkat sila lahat ginagamit Nararamdaman nila kapag meron, kakaiba to Minsan yung isang may isa akong na-deliverance, yung kaibigan ng kaibigan nila, during that time ng anniversary natin, isipin niyo po, kaibigan ng kaibigan nyo na nakasama nila, nung nagpa-deliver sila sa teatro, hindi niya mapigilan, sinasakal niya yung sarili niya. Naintindihan nyo? Youth, di ba kayo nanonood nun? Yung kaibigan ng kaibigan nyo, hindi ko nasasabihin, sinasakal niya yung sarili niya. Sabi niya, ba't hindi ko kayang pigilan to? Ba't hindi ko kayang alisin? Sipin niyo po yon, ang gawa ng kaaway. Yung pala, may gustong i-reveal tong bata na to, na istorya, na nandun entry point ng kaaway sa puso niya. Na hindi pwede niyang sabihin sapagkat yun ang stronghold ng kaaway. So kapag sinabi niya yon at rin-announce niya yon, lalayas ang demonyo sa buhay niya. Kaya be aware ho, maaaring mag-disguise ang demonyo through deliverance, kaya maging aware kayo. Hindi na lang tayo casting out ng ganito. Sipin niyo muna din kung paano tayo dinidisguise ng kaaway. Sometimes merong madideliver, akala mo siya na yon. Hindi pala yon, demonyo yon. Amen? Kasi minsan may nag-react sa deliverance, sabi niya, ako ang tatay mo, ganyan ganito, soul ho yun, no? And then yung pala, kausap mo ganyan, nung nilapitan ko, ikaw talaga. Pagka po talaga espiritu ng demonyo, active yon, ang soul, hindi po talaga. Pero alam niyo po, sa deliverance, marami mga amazing things na nangyayari na hindi natin na-experience sa atin dito, sa ibang lugar, kundi lamang sa deliverance natin. Amen po. Yun po. Sabi dito sa pangalawang mission ni Philip the Evangelist. Ito yung Ethiopian eunuch. Basahin niyo po ang pronunciation, eunuch. Eunuch. Philip traveled to the road between Jerusalem and Gaza. He encountered an Ethiopian official who was reading the prophet of Isaiah. Alam natin si prophet of Isaiah, di ba? He prophesied many things. Binabasa nitong opisyales ng Ethiopian yung prophesy ni Isaiah that time. Nung binabasa, sino po dito nagbabasa ng Bible? Tatlong ikot na pero hindi mo maintindihan. But Philip the evangelist explained it well, the scripture about the prophecy of Isaiah that time. Nung ma-explain niya ito, doon sa Ethiopian na ito, itong Ethiopian na ito, kaya tinawag siya unique. Unique po pagkakabasa niya. Kasi po siya ay yung nahusgahan ng mga opisyal. Pinalaya siya. Kaya siya ay nakita doon sa lugar na daanan. Anong ginagawa mo dyan? Binabasa ko tong prophecy ni Isaiah. Pero hindi ko siya maintindihan. Sabi ni Philip, ganito yan, ganito to, ganito to. Minsan sa buhay natin, meron tayong may encounter na isang tao na akala natin, matutulungan natin, yung pala, sila makakatulong sa atin. Bakit? Itong isang opisyalis na to, baptized by Ethiopian and helped carry the gospel to message to Africa.
siya yung nakasama at ng message papunta ng Africa. Amen. Yun ang pinakamaganda. Minsan sa atin, akala mo, ikaw pa yung nag-evangelize, ikaw pa yung marunong, pero may dadating na akala mo, ikaw ang nakatulong, pero siya pala yung magiging daan na padala ng Diyos para tayo matulungan. Amen? Kasi hindi naman talaga natin ito kakayanin. Sabi dito sa hosting Paul, ito yung nag-iisang magandang ganap ni Philip the Evangelist during that time. Tinanggap niya si Paul, mga kasama ni Paul, pinatira niya sa bahay, pinakain niya lahat ng mga ito at inaruga during the mission of God. Amen. Maaaring isang araw, may dumating sa inyo galing ng Dubai, Christian din. Wala matira nandito, pinatira nyo, pinakain nyo, pero nasa mission sila. Pero hindi nyo naman kasama sa church. Amen. It was happened that time, they are not Christian, but they are all Catholics, pero may mission sila dito sa Trieste po ba yun, nung tayo nagpatulog dito ng mga kabataan sa loob ng church, na pinatulog natin lahat ng representative during that time, na wala naman kami, gusto nila hati-hating mga bahay, wala hong bahay. Tama-tama, youth camp nyo noon, dito. So yung mga tao, mga kabataan na yon, doon sila natulog sa may likod, ang mga kabataan dito, ang mga babae doon sa loob. Youth camp nagkataon yon. Pero kung hihingi ng tulong, wala tayong mapagdadalahan na gusto nila, 4 na babae, sama-sama sa isang bahay. Tatatlo nga kami sa amin, siksikan pa eh. Paano yung 4 na yan, di po ba? Salamat during that time, may youth camp dito na i-open natin, na i-offer natin yung church natin para sa kanila. At tuwang-tuwa ang Diyos para doon. That is our introduction for today. At sabi po sa atin sa Thessalonians 2:19, after all, what give us hope and joy and will be our proud reward and crown as we stand before our Lord Jesus when He returns. Yun po ang pinakamagandang ganap ng mission natin kapag napagtagumpayan natin lahat ng iniatas sa atin ng Panginoon, meron tayong reward and crown sa pagdadating ng Panginoong Jesucristo. Amen po. Minsan, alam niyo po, sa buhay natin, may mga tao na akala mo napakaliit lang nito, nagagamit lang natin to, pero napaka-importante pala ho nila. Meron tayong pag-uusapan ngayon about deliverance na akala ko talaga soldier of God lang sila, pero lahat pala ng ito, sila talaga yung ginagamit ng Diyos para makita natin yung kanilang kahalagahan noon pa man hanggang ngayon. Aside from the Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi po sa atin dito sa ating illustration, sa introduction pala. Introduction pa pala tayo na pasensya at mahaba-haba ito ng konti. Palakpakan nyo yung katabi nyong hikab ng hikab. Yung katabi nyong hikab ng hikab, palakpakan nyo. Kanina sabi nyo hindi kayo maghihikab. Tapos ngayon, naghihikab na kayo. Alam niyo po, napaka-defensive talaga ng mga Christian na po. Magkakapihan pa lamang kayo. Nasa sa trampa lang kami. Ang panahon ngayon talagang nakakaantok. Sabi nilang ganyan, isa dyan naman tapos pa ang preacher, nakakaantok. Ay, antok talaga kayo. Di po ba? Ang salita ng Diyos po talaga, kinakalaban niya ng kaaway. Walang gagawin din sa inyo kundi humikab ng humikab hanggang ang mga mata nyo nagagaganyan na kayo. Kaya pakiramdaman nyo rin. Di ba? Oh, yan, nagtututuro kayo dyan, baka kayo manlaglag ha. Tingnan nyo muna mabuti sa inyo. Baka po tayong lahat ay hikab ng hikab, tapos lahat pala tayo ay inaantok na. Amen po? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung tunay pa yung pagmulat niyan. Amen? Hallelujah. Sabi po dito sa introduction natin, mga kapatid, itong lahat ng to para sa atin na hutong introduction natin. Kanina, si Philip the Evangelist yun, yung instruction natin, no po? Another introduction. First. And the second introduction natin, para sa servant of God. Sabi dito, every servant of God can labor with gladness. Maaari naman pala natin gawin to ng may kasiyahan na po. Lahat ng lingkod ng Diyos, kapag pinadala mo, pwede naman pala yun. Sabi no, knowing that each effort to share the gospel brings glory to God and contributes to the eternal salvation of soul. Hindi ho tayo dadayo o makikipagkwentuhan lamang, makikikain lang po tayo. Dapat to magiging ambag, karagdagan para sa kanilang pangalawa o eternal life. Yung pangalawang buhay para sa kaligtasan. Amen po.
Yun po ang dapat nating bit-bit-bit sa kanila. Yun po ang ating dadalahin sa kanila. Sabi po dito sa Luke 15:10, in the same way, sa ganun din naman palang pamamaraan o pamamaraan nga po, there is joy in the presence of God's angel. Katulad ngayon, may nagdatingan tayo mga bisita na po. Gaano karaming anghel ang nagpapalakpakan sa langit. Not only visiting us as their friends, pero visiting the temple of God. Amen? Mga anghel sa langit, nagpapalakpakan na doon. And when even sinners repent, kapag sila'y nakarinig ng salita ng Diyos at sinabing, ako pala'y talagang isang makasalanan, tinanggap muli nila ang Panginoon sa buhay nila, ang mga anghel ng Diyos. Hindi lang libo-libo, milyon-milyon ang nagsasaya. Di po ba? Ay how much more pa sa mga deliverance natin ginagawang maraming nakalaya, maraming na-save. Alam niyo po, ako'y laging nakabahan pagka yung ako'y nag-preach about the deliverance. Kasi very sensitive po ang deliverance about speaking the Spirit of God and the Spirit of the devil. Amen? Dalawa kasi yan nagtatalo talaga yan. Akala lang natin pag nasa church tayo dito, we are already filled with the Holy Spirit. Pwede, nasa loob natin ang Espiritu, mararamdaman mo yun. Yung katabi mo, yung upuan mo, yung nag-aabang sa tabi mo. The spirit of the devil is like a roaring lion na pwede kang sakmalin. Isipin mo, nagpipreach pa lang si pastor dito, iba na yung nasa isip mo, sinakyan ka na kagad ng kaaway, lumalangoy na kagad yung kaisipan mo, it is right that my pastor telling about that? Yung isip mo pa lang yun, kinakagulo mo na, amen? Nagre-react na kagad sa sarili mo, yung nasa isipan mo. Kaya mga kapatid, ang pinakamaganda to, listening, hearing and hearing the Word of God is good, but praying more about through the Spirit, much better. Kasi ang Espiritu ng Diyos, siya naglilid sa atin. I am sorry to say about my teaching for today, this is the leading of the Holy Spirit. I am not say that you are agree all of this. Amen? Hindi ko sinabi na agree ako. I want to share this word on my teaching about kagalakan ng mga hayo ng Diyos sa ating misyon. Yun po yun. Alam niyo po dito nung binabasa ko itong Luke 15:10, tinignan ko God yung presence of God's angel. Doon ako tumutok sa angel. Maaaring minsan sa buhay natin, akala mo asawa mo lang yan, pero minsan nagsasalita yan parang anghel. Bakit? Once na kayo ay nagkakamali at sinasabihan kayo ng katabi mo, sila yung inuutusan ng Diyos. Christian ka rin. Nakikita mo na yung mali ng asawa mo, tapos di ka pa umiimik. Di ba? Yun yung napaka-importante natin, having a partner na nagsasabi sa atin, aba, asawa ko, mahal ko, bebe ko, amore, ining, mali naman yung ginagawa mong ganyan. Kaya lang minsan, pagka ang lalaki nagsalita sa babae, no, at nasilong ang ego ng mga babae, pagtaas pa lang ng kilay, ang tiklop ng mga lalaki, nakakatakot yung ganyan, di po ba? Christian na yon, kaya lang wag gayon. Ang gawin mo na lang, in the name of Jesus. Sa magandang paraan, no? In the name of Jesus, I'm casting out the evil spirit in the name of Jesus. Wala kung hindi ka magiging mahinahon at tumaas ang boses mo sa pagsasabi, tataas din ang init ng mga kababaihan. Amen po mga kapatid. Hindi tayo ganon. Sabihin nyo, hindi kami ganon. O di. Amen. Meron po tayo ditong ilang bahagi kung saan ginagamit ng Diyos ang mga anghel niya. Angels act as God divine agent. Amen. In the Old Testament, ang pag-uusapan natin, and the New Testament. Nung Old Testament po, sa divine messenger, ito talaga yung sinasabi natin mga mensahero at sugo ng Diyos noong mga kapanahon na noon. Kung makikita mo yung pagkilos ng Diyos, pagdadala ng mensahe niya, inuutusan niya talaga ang mga anghel ng Diyos. Nung una pa lang, angels frequently communicate God's will, prophetic instruction, and promises to human beings. Sila po yung nagdadala. Walang iba. Hindi kapitbahay, hindi ang kakilala mo. Ang mensahero noon ay anghel ng Diyos. Sa Genesis 18:10, basahin po natin. Three heavenly visitors announced to Abraham, Sarah,
that they will have son. 3 anghel ng Diyos ang pinadala sa kanila. Ipinaliwanag sa mag-asawa, alam niyo bang pagpapalain kayo ng Diyos ng isang anak? Amen? Kailan nangyari yon? After 25 years. Bago pa mangyari yon, ano nangyari? Ano nangyari kay Abraham at kay Hagar? Nagkaanak siya una sa kanyang katulong na ang pangalan ay Ismael. Kinredit ba to ng Diyos? Di po ba? Hindi si Ismael binilang ng Diyos bilang yun ang regalo niya sapagkat yun ay anak sa pagkakasala. Nung 25 years, dumating yung oras na nagkaanak na si Abraham kay Sarah and he is named Isaac. Amen. Sino kilala si Isaac? Yung mensahero niya noon para ipaalam to ay anghel ng Diyos. Di po ba? Not directly. Not like the Christians today, kung may revelation ng Lord, directly niyang pinapaalam sa atin. Why? Because we have the Holy Spirit to reveal it. Ang Holy Spirit, lagi kong pinapaalala sa inyo, ang trabaho nito sa atin ngayon ay naghahatid ng message coming from God, from Jesus Christ. And also, yung manifestations ng power ni God, ang nagmamanifest sa atin dito is the Holy Spirit. Ang angels of the Lord noon, minsahero yan ng Diyos. Sa Genesis 22:11 and 12, an angel of the Lord comes out from heaven to stop Abraham from sacrificing Isaac, providing ram instead. Naaalala niyo po nung hiningi ng Diyos si Isaac kay Abraham para i-offer, di po ba dinala siya sa bundok para isunugin? Susunugin siya doon. Bilang si Abraham, he is a faithful servant of God at talaga po siyang nananampalataya at sumusunod, ibinigay niya to. Pero hindi niya pinaalam to kay Sarah. Kasi hindi mangyayari ang lahat ng to kapag alam ng ina yung kanyang anak ay o-offer. Amen. Sa totoong buhay kaya, totoo talaga yon. Kapag ang lalaki nagdesisyon para sa anak at saka sa kanyang silang dalawang babae, mas makakalaban yung babae. Kasi ang mga babae kasi sila yung pinanggalingan sa sinapupunan. Ang lalaki kasi, mas talagang desidido sila about decision. Pero ang babae, kapag sa anak na, parang manghihina ang buong batalya ng buong kaharian kapag ang pinakailaman yung anak nila. Am I right? Di po ba? Pero ang lalaki, pwede siyang mag-atas ng batas eh. Kaya tinan nyo naman kami mga lalaki. Pagka nagkakamali ang mga anak namin, sino aming tinitiragis? Eh di mga babae, anong ginagawa ng anak mo? Ba't di mo pagsabihan? Hindi mo ba nakikita yung anak mo kung saan nagpupunta? Hindi mo ba nakikita ang mga anak mo kung anong oras umuwi? Ang tatay ganun sa mga nanay. Di po ba? Pero ang galing nila magbatas. O ha? Nagpaalam ang anak mo. Pumayag ka, oo. Sabi mo, umuwi ng alas 10, hanggang alas 10 lang. Sinasabi ng tatay sa nanay. Pero sabi mo, ba't di mo pa nasabi? Ikaw na kausap. Basta ikaw magsabi. Hanggang alas 10 lang. Hindi ko alam kung meron ganun, no? Kung ako lang ba? O lahat ng mga lalaki? O wala nang pakialaman. Okay, good. Yun po yung nangyayari. Pero, dito, kapag ang batas ng Diyos para sa atin, sinabi niya. Amen po. Hindi na natin pwedeng bawiin pa, hatiin pa yon. Sabi nga nung kapanahunan ni King Solomon, ang batas ng hari ay hindi po pwedeng mabali. Okay. Sabi po dito sa pangalawa natin na ginagawa ng anghel, sa Old Testament tayo, ito yung protector and guides. Angels are tasked with watching over, directing and delivering God's people in times of danger. Wala talagang pinapadala ang Diyos, kundi ang mga anghel ng Diyos during that time para sabing, ang Diyos na nasa langit, magtatalaga na pasabugin, na sunugin ang lugar nyo, na ganito ang gawin. Sila yung nagpapaalala. Sa Genesis 28:12, Jacob has a dream. Dream po to ho. Another yung pag-akyat niya sa hagdan, reaching the heaven with angels, ascending and descending, representing God's active connection and protection over his journey. Doon po sa dream ni Jacob that time, nakala siya niya, nananaginip lang siya. Pero ang anghel ng Diyos ang nag-guide sa kanya sa pag-aakyat sa langit at pagbaba nito at itinur siya kung ano yung makikita doon sa kalangitan. Amen po? Amen?
And then Daniel 6:22, Daniel's credit in angels for shutting the mouth of the lions in the den so he would not be harmed. Naalala niyo po si Daniel nung itapon siya doon sa mga kulungan ng leon? Di ba pinangahan ng mga anghel ang mga leon para hindi siya sakmalin? Siya ang tumulong doon. Hindi naman bumaba ang Diyos doon para patigilin eh. Inutusan niya ang mga anghel ng Diyos para pangahan yung mga leon at hindi kainin. Amen? Hindi kainin yung si Daniel that time. Naalala ko nung nasa bago-bago kaming Christian, meron kaming kasamahan ng mga youth dito na nakawan sa loto. Sa loto yun, ho. Angels of the Lord ang ginamit niya noon. Sabi niya sa akin, kuya pa ang tawag niya sa akin, kuya, alam mo, nanakaw yung pitaka ko. Yung mga Marquino, 3, pinagkaisahan ako. Nag-church na dito yung youth na yon. Ano sinabi mo? Angels of the Lord, yung pitaka ko, ibalik din sa akin ngayon din. Andun ang mga dokumento ko. Hindi ko alam kung may nakapagkwentuhan din sa inyo dito. Ho. Pero that time, bago pa lang kami Christians noon, mga 2010, 11, or 12, that time nung mga panahong yon. Alam niyo po, yung 3 Marquino yon, lumong-lumo, bumabalik doon, nanghihina, binalik yung pitaka sa kanya. Isipin niyo yung pananampalataya nito. Di po ba? Isipin niyo po yung naging work ng angels during that time nung kanyang dineclare yun. Sabi ko, dala-dala ko hanggang ngayon kasi sa ating buhay, pag nakaranas tayo ng miracle, signs, wonders, sa atin, di natin makakalimutan yun, lalo na yung gawa ng Diyos sa buhay natin. How much more pa yung buhay nyo na pinagaling ng Diyos? Di po ba? Sinolve yung problema mo na napakalaking bayarin, pero binigyan ka ng blessing ng Lord na naabswelto mo ang lahat ng to. Kayong magkakapatid na 15. Hindi kayo nagkakasundo, pero sa pamagitan ng Diyos, nagkasundo-sundo kayo. Isipin niyo yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay niyo, na po pwede niyo ba itong kalimutan? Di po ba hindi? Na gumamit ng mga tao sa kapanahon natin ngayon, na siya nagiging daan para tayo ipagpalain. Amen po? Sabi sa number 3 natin, agent's judgment. Yung pong mga anghel ng Diyos, itinatalaga din niya sa isang lugar upang ipaalam yung paratang ng Diyos, panghuhusga ng Diyos sa lugar na yon. Angels are sometimes sent to execute God's wrath and administer punishment against nation and cities. Sa Genesis 19:13 and 24, 2 angels are sent, warn Lot. Kilala niyo si Lot to? Yung story ni Lot noon sa Sodom and Gomorrah. Pinuntahan siya ng 2 anghel. Pinuntahan siya sa bahay na yon. Tinanggap ni Lot yung 2 anghel. At ang kagandahan, pinatulog pa doon yung mga anghel na to. Pero nung hating gabing yun, alam niyo po ba, sa kasamaan ng Sodom and Gomorrah, lulusubin pa yung 2 anghel para pagsamantalahan. Amen po? Gawa ng hindi maganda. Pero, ang angels na to, 2, ang nagbigay ng warning kay Lot, umalis na kayong pamilya nyo dito. At wag na wag kayong lilingon habang kayo ay papalayo sa lugar na to hanggat hindi nyo na nararating yung lugar kung saan sinabi ng Diyos. Pero habang naglalakad yun lumingon yung asawa, kaya yung asawa ay naging statue na salt. Di po ba? Itong kwentong to, lagi na lang natin naririnig, di po ba? Pero araw-araw, naiintindihan natin. Bakit? Sometimes sa buhay natin, sabi ng Lord, i-focus mo lang yung isipan mo at puso mo sa lalakaran mo. Kapag tumingin ka at binalikan mo kung anong meron ka, maaaring mabago kung ano yung isip mo at puso mo at hindi mo na marating yung papupuntahan natin. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, kung kayo'y naniwala, tumanggap sa Panginoon during that time o kabago pa lamang kayo, kapag sinasabi sa inyo ng mentor nyo, huwag ka munang pumunta doon kasi mahina ka pa. Huwag mong balikan yung mga kasama mo. Huwag mong balikan yung mga barkada mo. Huwag mong puntahan yung mga piyesta-piyesta munang yan kasi madali ka maaliw. Yung iyong pagkatanggap sa Panginoon ngayon, maaaring makalimutan mo. Mabawi lahat yan, mabura lahat sa puso mo. Bakit? Yung mundong ginagalawan natin dito, madali po silang makabura ng isip at puso natin sa pakaniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya habang kayo ay hindi pa malakas, huwag muna kayong pabalik-balik dyan sa mga pahandaan. Hayaan nyo muna matibay kayo. Kaya pag ginagamit na kayo, saka kayo mag-spread out. Sabi po sa 2 King 9:35, a single angel, isa lang tong angel na to, tinan nyo yung power ni God. We're looking sa anghel na pinadala ng Diyos, but tingnan nyo yung power, kung kaya ba ng isang anghel to.
Kasi during that time po si King David na humihingi na talaga siya ng tulong sa Diyos. Sa sobrang napakaraming soldier nakakalaban sa kanya. A single angel of the Lord goes out and strike down 185 soldiers na kalaban. Assyrian soldiers besieging Jerusalem in order to save the city. 185,000 Assyrian soldier, isipin niyo po yun, habang natutulog nung kapanahon na yon, si David at saka yung mga kasamahan niyang sundalo, lumabas itong nag-iisang anghel na to. At doon niya tinalo yung 185,000 na soldier. Paggising sa umaga, babasahin niyo yung istorya na to sa chapter 19. Yung storya, pagising nila sa umaga, lahat ng bangkay na lang, lahat na nakita nila, yung 185,000. Naalala ko tuloy si King Jehoshaphat nung siya yung nananalangin. Sapagkat may 2 tribo dito na napakalaki na nagpadala ng 2 milyong mga sundalo para tugisin yung kanilang tribo. Anong sinabi ni King Jehoshaphat? Panginoon ko, ako'y lumalapit sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, kalma lang. Stay on your foot. Pray. Basta. Kinabukasan ano nangyari? Mismong yung 2 pinakamalaking milyon-milyon ng mga soldier na ito, sila mismo nagpatayan. At doon sa war area na yon, nakita ni King Jehoshaphat lahat, nakahandusay na, patay ng lahat. Ngayon pa, ang kaaway natin ngayon, espiritu na lang. Ang Diyos ay espiritu, pero ginagawa mo pa ng pisikal. Masyado naman pagkapakahirap natin sa katawan natin. Ang hinihingi lang manalangin ka, umupo ka, lumuhod ka dyan. You can pray to God directly. And you can ask also God na yung battle mo ngayon, kahit pa yan isang grupo, isang church, luhuran mo dyan. Kayang patungbahin niya ng Diyos. Amen. Kaya tayo mga mananampalataya, isa lang naman tinitingnan natin habang tayo tumatagal. Gaano ba yung pananampalataya natin ngayon? Matibay ka na ba? Nandun na ba yung pananampalataya mo? Kasi kapag humina ang pananampalataya natin, buong buhay natin dala. Buong kalakasan natin wala. Amen? Ayun yung pinaka-importante sa mga servant ni God. Naniniwala ka at nananampalataya, doon makikita yung power ni God. Number 4, sabi dito, worship and heavenly counsel. Ito ang trabaho ng mga anghel ng Diyos. Kung meron mamang babantay sa atin ng mga anghel ngayon, katabi nyo, natawag niyo yung guardian angel, meron talaga nananatili ng mga anghel sa langit na walang ginawa kundi mag-worship. Angels make up the heavenly court surrounding God's throne, spending their time praising and glorifying Him. Wala silang ginawa kundi mag-worship kay God. Wala silang ginawa kundi magkantahan sa ating Panginoon. Sa Isaiah 6:2 and 3, Prophet Isaiah witnesses Seraphim, si Seraphim na angel, in the heavenly throne room, calling out praises to God's holiness. Walang ginawa talaga kundi mag-praise kay God. Kaya sa atin mga nanghihina, nangangailangan ng panalangin, kumanta lang kayo kay Lord. Itaas nyo lang yung kamay nyo. Minsan sabi nila, Reb, di naman talaga ako makapanalangin. Mahirap talaga. Mananalangin ka pa lang kontra na kagad at tinataniman kagad ng kaaway. Yung isipan mo kaya yung pag nananalangin ka, hingi ka ng hingi ng tawad, nag-a-adore ka kay God. Ba't hindi ka maka-move forward kung ano yung papanalangin mo? Di po ba? Pero subukan mong umawit muna kay God. Hindi nga ako marunong kumanta di magpatugtog ka ng awit na pwede mong sabayan, yung mga worship song. Tandaan nyo, ito is yung pinakamaganda pagka mayroon kayo napapakinggang kanta na nag-worship kay God. Hanggang akala mo, solemn yung kinakanta mo, pero para kang nasa joyful. Amen? Because the presence of the Lord manifest dun sa time na ikaw ay nananalangin. Na kahit hindi mo kayang ipanalangin ang iba na ipapanalangin mo, hindi mo alam na lumalabas na sa labi mo lahat ng mga panalangin, which is the leading of the Holy Spirit. Amen? Kaya yun yung nagpapalakas sa atin Kaya napakasarap pagka tayo nananalangin, unahin muna natin mag-worship kay God. Kasi like the angels of the Lord's doing. Yun ang ginagawa nila Wala silang ginawa kundi mag-worship kay God. Pasok tayo ngayon sa gift ni God na gamit ang angels of the Lord. Para sa may mga kapatid natin, sabi dito, sa angels act in ministering spirits. Sila yung katukatulong ng mga nagmi-minister, especially sa deliverance. The angels exist for the sake of Christian.
Kasi para talagang ikaw na mananampalataya, ikaw na servant ni God, para may pagkilos talaga dito, paano natin mapapakita talaga yon? Kapag may nagre-react na dyan, angels of the Lord, itali mo yung kamay nito, itali mo yung paa nito. Sila yung inuutusan para gawin to. They are serving as ministering spirit sa deliverance. And maybe most amazingly, it says that all of them, not just some, but all of them. Lahat sila po pwede nating utusan. Amen po. Kasi before, God, angels, tayo. Pero ngayon, God, tayo, and angels. Kaya nga po sila nakatulong na sa ministering natin. Minsan papalakpakan mo yung katabi mo. Laksan. Ayan. Kasi po, pag pinalakpakan natin ang Diyos, magigising yung katabi nyo. Di yung katabi na lang para mas magising din talaga. Amen po. Sasaglit na are, kakapiraso na, huwag na kayong aantok-antok dyan. Sabi sa angels execute God's will. Sa Psalm, si David, he experienced to. Ni David that time, sabi, bless the Lord, O you, His angel, you mighty ones who do His word. Kasi pag nag-declare si David noon, nangyayari yung manifestation, not because ng power lang ni God, because God sent the angels. Obeying the voice of His word, bless the Lord, all His hosts, He ministers who do His will. And all of these are the angels of the Lord. Kaya pag nagdi-declare po tayo dito, sabihin natin, itali yung espiritu ng kaaway na yan. Alam nga naman, si Lord ay bababa dito para italian yung mga espiritu na yan. God sent His angels in deliverance. Lagi po natin yung tatandaan. At sa deliverance din natin, nag-execute din po talaga yung power ni God through angels, lalo na kapag sinabing, angels of the Lord, ipakita mo sa spirit na to or your soul na ito, yung paradise. Naalala ko lagi yon. Kasi pagka yung mga bata kasi matanong pagka kayo nagdi-deliverance, no? Di ba, hindi pa naman po talaga sinasabi, ang dami namin naririnig sa YouTube, na ang heaven talaga ay bota pa daw, ang hell ay bota. But look at the Bible. Hindi pa talaga heaven ang tawag doon. We call it paradise and Abraham bosom. Yung palang yung lugar na yon. And heaven or the third angel, yung palang gagawin pag bumalik ng Panginoong Jesucristo at mananahan muli tayo ng panibagong buhay, panibagong laman, panibagong kalakasan na kasama na ang Panginoong Jesucristo at nakakulong na si Satanas during that time. Amen po. Lagi natin tatandaan yun. Kaya dito pag nagdi-deliverance tayo, sabi niya, ipakita mo yung lugar kung saan yung paradise. Kaya nga sabi ng Panginoon sa continuation ng look natin dito, doon mo matatagpuan sa lugar ng paraiso kung saan makikita ang mga ligtas, ang mga puno na nagbubungahan, ang mga hayop na may kanya-kanyang buhay. Doon yon sa paradise na yon. Amen po. Yun yung lugar. Maaram niyo yung Abraham bosom kung saan nandun si Abraham? The time of Lazarus sa Bible. Di po ba? At saka yung mayaman? Sabi niya, yung kaligtasan, maaari po bang ako din ay dalhin nyo dyan sa lugar kung nasaan si Lazarus sa kanyang amang, si Abraham. And that is the Abraham bosom. Mga kapatid, yun yung mga bagay na dapat natin maiintindihan sa buhay natin sa oras na ito. May lugar, may Hades, at meron din tayong soul wandering na naglilipa na sa lugar na ito. Makakatakot na po. Dami palang soul. Labas at loob, madami. Kaya nga, kung titingnan nyo sa TV ngayon, exposed na yung mga espiritista na meron silang mga course na kinukuhang espiritista nga po yan po. Pupunta sa bahay, gaganyan-ganyan. Dito meron. 3 dito. Sa church nga ng GA1, napakarami. Do you believe on that? Labas at loob nito, ang daming nag-aantay na souls. May na-encounter ako during deliverance dito. 350 years na, napatay na. May counter pa natin. Pero, napakabuti ng Diyos para ipaalam sa atin lahat yung mga bagay na ito. Sabi po sa atin sa number 1 natin, hallelujah, about angels of the Lord in the New Testament, it is God sent them for our spiritual warriors. Kumbaga, pag tayo nag-spiritual warriors at ang laban natin sa panalangin ay spirit to spirit, angels of the Lord moves. Sila yung gumagalaw dito.
Angels are actively involved in fighting unseen spiritual forces and to restrain demonic interference during the deliverance process. Sa deliverance po natin, talagang ang mga anghel ng Diyos ang nakikipaglaban. Hindi ka naman, pagka ang demonyo ay active, nagmamanifest during the deliverance, hindi naman ikaw makikipagkaretehan dito eh. Hindi ka makikipagsakalan. Angels of the Lord, tanggalin mo yan. Angels of the Lord, iupo mo ng ayos. Itali mo yan. Iayos mo yan. Angels of the Lord, lahat ang gumagalaw dito. Sa Ephesians 6:12, sabi dito, "For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of unseen world, against mighty power in this dark world, and against evil spirit in the heavenly place." Lahat tayong mga servant ni God, maaari tayong maging hindi amo, soldier na mag-utos sa mga anghel ng Diyos. Sila yung nakikipaglaban. Kaya lang dapat nating alam kung paano ang pakikipaglaban dito. Baka puro tayo tirada ng tirada, hindi naman natin kayang i-handle yung sitwasyon na pakikipaglaban during our deliverance. Kaya marami po sa atin, kumbaga pag nagdi-deliver na, ayoko nang umulit. Bakit? Usually, ang kaaway, hindi ka matira sapagkat mananampalataya ka, pwedeng gamitin, tirahin ang pamilya mo, ang anak mo, ang iyong asawa, pwedeng ganon. Kaya kailangan maingat tayo sa pakikipagtulig sa kanila. At sasabihan din siyempre natin yung, lagi sa panalangin, yung protection natin in our family, sa asawa natin, sa mga anak natin. Kasi malalayo yung pamilya natin, yung anak natin, dapat nasa kanila yung protection. Yun yung tinatawag natin, pakikipaglaban natin spiritually in our prayer sa pamamagitan ng anghel ng Diyos. And of course, sabi dito, ministries, protection. Protection natin lahat ng yan. Nakikita nyo pag tayo nagpe-pray dito every morning. Father God, let the angels of the Lord send dito sa lugar natin para proteksyonan ang 4 na sulok ng lugar na to. The angels of the Lord knows, alam, ramdam, at kita kung sino ang kaaway na hindi natin nakikita. Yun ang problema. Yun ang nakakatakot. Yung mga kaaway natin na hindi natin nakikita. Mabuti pa yung kaaway mo, yung katabi mo eh. Kasi pag tingin mong ganyan, iirapan ka, hindi kaaway. Masama ang tingin, hindi kaaway. Di po ba? Kita mo na kagad. Eh ang demonyo, ang galing pa man din mag-disguise sa kapwa natin Kristiyano. Paano nagdi-disguise? Sisirain talaga yung puso natin, yung nasa mabuti ka ng nagwo-worship ka, lamig-lamig ng pakiramdam mo kasi parang nasa yung Holy Spirit, pero pagtingin mo sa Kanya, salubong ang kilay, kwadrado ang mga bibig, parang alam mo yun, pakikita na kagad sa iyo yung reaction ng kaaway, nangyayari po yun sa lahat ng lugar at pagkakataon. Ang church ng Lord, kung saan nandun ang Diyos, nandun din ang, sabi nyo, sabi nyo yan, huwag nyo sabihin sa katabi nyo at naririnig. Amen? Sabi po sa Hebrews 1:14, makikibasa po. Amen. Ang Diyos, bilang protection natin, bilang nag-guide sa atin, sinasandya yung angels natin, ina-angels niya, doon sa mga talagang nakatanggap ng kaligtasan. Tinanggap po. Hindi lang tinanggap as alam mo na ligtas ka. Hindi po. Yung hindi na natin binabalikan lahat yung ating mga ginagawa. Amen. Na alam mo talagang ikaw ay nasa kaligtasan na sapagkat hindi mo inuulit yung mga mali mong ginagawa. That is the inherent salvation na binigay sa atin. Pero ang salitang salvation, pwede mong paghawakan yan kapag una pa lang tinanggap mo na Panginoon yung salvation. Kaya lagi ang dami nagkakagulo, nawawala po ba talaga ang salvation? Hindi talaga nawawala ang salvation. Ikaw pa pwedeng mawala, pero ang salvation hindi. Amen po. At malaking bagay po yung Espiritu ng Diyos dyan. Interpret and the messenger. Pakibasa po natin. Gusto kong bumabaho dito.
Kasi alam niyo kung bakit gusto ko na makausap kayo ng tahasan ng tingin dito. Kasi gawa ng, kanina nung nasa taas ako doon, dadalwa pa yung nakikita kong humihikab, ngayon 12 na. Para sabi ko, ba disipulo na ng Diyos to, di ba? Eh pinag-uusapan natin ngayon, disciple of God na. Alam ko na ang init talaga ng panahon natin, no po? Pumalakpak nga kayo sa mga katabi niyong inaantok. Palakpakan niyo yung mga katabi nating inaantok. Yun ang nakakatuwa, no po? Sadyang ganyan. Kailangan natin gawin to kasi talagang tatatlo na lang natitira natin. 6 na minuto na lang po tayong lahat ng to. Aba, ibigay na natin sa Panginoon. Pagka hindi pa, ihihirapin po talaga tayo. Sabi dito sa atin, basahin natin, interpret and messenger. Kapag po tayo nakaka-encounter na hindi natin maintindihan through deliverance, tawagin natin ang mga anghel ng Diyos. Amen. Kapag hindi nagsasalita ang mga mangkukulam at saka yung mga espiritu ng demonyo, tawagin mo yung mga anghel ng Diyos. Kasi sila yung nag-i-interpret. Sila yung nagsasabi. Alam niyo po, pag na-encounter ko mga taga Sri Lanka, mga Asian country, Chinese, hindi ko naman talaga maiintindihan eh. Pero paano kayo makikipag-usap sa kanila? Because of the angels of the Lord. Sasabihin ko, angels of the Lord, interpret in the universal language. Oh, pag sinabi natin universal, English kailangan, no? Fluent. Kasi ang mga English, ang mga anghel ng Diyos, fluent mag-English. Eh, hirap ako doon. Kaya yung kinuha ko mga anghel, pinili ko lang. Sabi ko, mga anghel ng Diyos na nakakaintindi sa English ko, eh yun na lamang ang aking kukunin. Amen? Kasi kapag tinanong mo, from where are you? Yung spirit na yun, washing one, and you show mahi. Hindi mo maintindihan. Sino nakakarinig ng ganon? Nung pag nagdi-deliverance tayo, narinig nyo na, taas yung kamay para at least namang yung mga katabi nyo alam. Di po ba? Mga Sri Lanka, hindi nila alam kung saan talaga, hindi mo maintindihan. Sabi ko, angels of the Lord, translate them. Pag tinranslate na nila yon, tatanungin mo, from what country na galing ka in English? From what country you from? Sige, tawagin nyo nga. From what country come from? Sasabihin ng mga anghel ng Diyos, meron silang country na ang tawag sa kanila ganon. Pero sabi ko, universal name of your country. Saka pa sasabihin, Xinha. China pala. Pati pagpapronounce nila, hirap na, Xinha. Sabi ko sa China, Sri Lanka. Saka pa lang matatranslate. Yun ang kabutihan at kagalingan ng mga anghel ng Diyos. Amen po. At ang mga mangkukulam, na laging pag sila ay nai-encounter mo, wala silang gawin kundi matulog. Pag espiritu ng tulog sa kanila, di mo na sila magagalawan pa. Sino po dito nakaranas ng maka-encounter ng mga mangkukulam? Taas naman ang kamay niyo, hindi ko makita. Baka akala ko nakaranas kayo, yung pala kayo na yung nagkakar sa tabi niyo. Ho. Nakakatakot lalo yon. Sabi dito sa Revelation 19:9, basahin niyo po yan. And the angel said to me, write this. Nung sinusulat po ni John ang book of Revelation, yung angels of the Lord ang nagsasabi sa kanya, sabi, John, isulat mo nga ito. Blessed are those who are invited to the wedding of Feast of Lamb. And he added, these are true words that comes from God. Dito po yung sinasabi dito ng angels of the Lord. Ito, isulat mo to dito in the book of Revelation. Kay John niya mismo sinabi to. Ang anghel ng Diyos ang nagsabi kay John, isulat mo to. Sabihin mo sa kanila itong mga to. Amen po. Yan yung mga ganap ng anghel ng Diyos. Amen? Gamitin po natin sila kasi sila talaga yung soldier of God na ginagamit natin. Meron po tayong 2 application dito, 2 lang, para hindi po tayo masyadong antukin na ngayon. Application, yung practical application natin dito mga kapatid, yung operational under His authority. Yung ginagamit natin to ayon sa kapangyarihan na ibigay sa atin ng Lord. Hindi yung kapangyarihan ng pagkakaalam mo, yung experience mo. Minsan sa deliverance, pag sobrang tagal na, para ka nakikipag-fight na ikaw na nakakaalam. Dapat under, always, doon sa authority ni God. It is written on the Bible. Kasi po, pag nakikipaglaban na tayo sa mangkukulam, parang gusto mo na rin gilitan ng ulo pagka hindi umaalis. Alam niyo yun, yung sobrang tagal na. Sugat-sugat na yung katawan, hindi pa rin. Pero sa atin, ang gusto pa rin ng Diyos, manumbalik sa Kanya.
Pero pag dinalan nyo sila sa mga mangkukulam, sa albularyo, saglit lang. Gilit ng ulo, patay. Patay kung patay. Sa deliverance po natin, inilalapit natin sila sa Panginoon. Sabi dito, para daw tayo meron ng maayos na operational duty. Use the authority of God. Mag-submit tayo sa God's rule. Ano ba yung rule ni God kapag tayo ay gagamit ng kanyang salita, especially sa deliverance? Submit yourself therefore God, resist the devil. Yun ang pinakamaganda. Pag nag-submission tayo kay God, pwede kagad nating talunin ng kaaway at lumayas mismo sa atin ng kaaway. Sabi sa Colossians 3:17, whatever you do, in words or in deed, sa salita man o sa gawa, do everything in the name of Jesus Christ or in the name of the Lord Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sometimes naka-encounter ako ng kaaway. Ba't hindi to nagre-react? Ako pala utos na ng utos sa anghel ng Diyos. Sumusunod lang pala ang anghel ng Diyos kapag sinabi kong, in Jesus' name. In Jesus' name. Kasi pag minsan labang ka na talaga sa deliverance, nakakalimutan mong in Jesus' name. Utos ka na lang ng utos ng anghel kasi sunod nga na sunod yung pala in Jesus' name. Sabi dito, lahat daw ng ating sasabihin, lahat ng ating gagawin, kailangan in the name of Christ or Jesus. Number 2, last na po to. Cultivate humility in success. Ito po yung sinabing elevate others. Hindi po natin kaya ng solo yung ginagawa natin. Kung ako ay nagpipreach, meron sa ating mas magaling pang teacher, meron sa ating nag-evangelize na mas magaling, meron sa ating mga talagang naghahayo na may kanya-kanyang talento. Amen? Kaya ang church binuo ng Diyos, ni Christ, meron nagpipreach, merong mga nagwo-worship, di po ba? May kanya-kanyang role sa loob ng church. Hindi kayang sakluwan niya ng isang pastor lang, ng isang leader lang. Do nothing from rivalry. Hindi tayo nagkukompetisyon dito. Lahat tayo binigyan ng talent ni God para i-show lahat kung ano yung kakayahan nyo. Kita nyo nga, mga bata ngayon, nag-start na silang sumayaw, nagtatamburin. Bukas mga luwa, nagkakantahan na rin. And I'm glad na umuwi man ng Pilipinas yung tamburin natin. Nakita nyo dito, unang tungtong ng tamburin natin. Hindi mo makita yung nag-isbalyato, okay, pero nandun yung kanyang tune. Kasi willing siya talagang paggamit. And thank God sa buhay mo, Toy. Pagamit ka pa kay Lord. Palakpakan natin ang Diyos. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Yun lagi natin panghahawakan, yung mga nagmamayabang dyan. Hindi gusto ng Lord yon. Yung mga matalino nagtatatalinuhan, hindi gusto ni Lord yon. Ang gusto ni Lord, may pagpapakumbabang kalooban para sa atin lahat. Sige po, tayo po tumayo. Hallelujah. Music team, please. Thank you sa inyong lahat. Hallelujah. Sa conclusion po natin mga kapatid, the ultimate victory is not miraculous power, but the eternal po yan, eternal salvation. Having one's name registered in the heavenly book of life is an everlasting reality, whereas earthly ministry experience are very short time. Sa maikling buhay natin dito na meron tayong misyon at nagampanan mo lahat ang tungkulin mo sa mundong ginagalawan natin, mga kapatid, at nanatili kang ligtas, hindi masasabi natin ito yung pinaka-worth nito. And the worth is, God written your name in the book of life and you're already saved. Kasi binilang ka na ng Diyos para ikay maging ligtas. At kalimitan sa deliverance, tinatanong po at sinasabi, makikita ba ang pangalan natin in the book of life? And that is written also in the Bible. Habang tayo nananalangin sa oras na ito, mga kapatid, pigit natin ating mga mata, tungon natin ang ating mga ulo. Hayaan natin ang Diyos mismo ang kumilos sa atin. Hayaan natin ang Holy Spirit sa atin mag-lead into prayer. Ano man ang daladala natin sa araw na ito sa ating mga puso, batid ng Lord yan. Ang gusto ng Lord, huwag kang mangamba, huwag kang mag-worry. You know why?
Worriness is a sin. Ayaw ng Diyos niyan. Ang gusto ng Diyos, sa pagtitiwala natin, kampante tayo. Tiwala tayo sa Kanya. Alam natin ang Diyos natin makapangyarihan. Alam natin ang Diyos natin kumikilos. Alam natin ang Diyos natin ay marunong. He is able. Kaya niyang gawin lahat. Kaya hindi dapat nating manguna tayo sa pangangamba natin. Magkakasala tayo. Hayaan nating i-enjoy natin ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Paggamit tayo sa Diyos, sa lahat ng misyon. Ihakbang natin ang ating mga paa. Kung saan tayo itinuturo, kung saan tayo dinadala. Huwag tayong matakot sapagkat kasama natin ang Diyos. At ang Diyos ay may mga sundalong mga anghel na siyang maglilid sa atin sa lugar na ating nilalakaran. Siyang kasama natin in every place na ibibigay sa atin. Come on, church! Alam mo, may pagkakatawag sa iyo ang Diyos. Tinawag ka niya, pinili ka niya, hindi para lang makinig. Gamitin ang buhay mo. Magsalita. At lahat ng testimonya mo, baon-baon mo ito upang makilala ka ng kapwa mo. At sa pagkakakilala ng kapwa mo, doon matataas ang pangalan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagpakilala sa iyo. Pinagaling ka? Pinagpala ka? Inalis ka sa isang sitwasyon? Panghawakan mo yun. Ginawa ng Diyos lahat sa iyo yun sapagkat ito ang magagamit mo sa misyon na ipagagawa ng Diyos sa iyo. Walang iba. Hindi yung kwento ng iba. Hindi yung kwento ko. Yung kwento mo. Kapatid, ikaw yun. Ikaw ang tinutukoy ng Diyos ngayon. Walang iba. Hindi ang nagsasalita. Hindi ang pastor. Ikaw ang kinakausap ng Diyos sa oras na to. Kaya kung ano man ang pinanghahawakan mo at pinagdadaanan ngayon, labanan mo yan. Gawin mo lahat ang nararapat, manalangin ka, iluhod mo sa Diyos. At kapag napagtagumpayan mo to, tandaan mo, hindi lang kagalakan, tagumpay sa buhay mo. Ang mga anghel na katunghay nagpapalakpakan sa iyo. Tagumpay ang kapatid ko. Hallelujah! Oh, Jesus Christ! Ama naming Diyos sa langit na nakatunghay sa oras na ito. Tingnan mo ang mga anak mo, O Lord God. Alam kong marami kaming kakulangan. Marami kaming mga bagay na hindi namin nagagawa. Subalit sinabi mo sa mensahe, O Lord God, maniwala manampalataya kami. Ipagkakaloob mo yung kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Kaya naming yapakan ng trakdan, ang alakdan at ang ahas sa aming mga paanan. Kaya namin ang gamitin ang kapangyarihan mo kahit saan mo man kami dalhin, O Lord God. In the name of Jesus, naniniwala kami, Father God in heaven, may gagawin ka sa lugar na ito. Ang sitwasyon ng isang anak mo, isang sekundo lang, you can twist their situation in a second. Hallelujah. Oh, rabababa, shikarabahaya shande. More of you, O God. Your power right now flow in the midst of us. Hallelujah. Oh, rab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 a. Oh, rabababababababa, shikarabahaya shande. More of you. Oh, hallelujah. Come on, church. Declare in your mouth, the power of God is here. The manifestations of the Holy Spirit is here. Oh, rab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 a. Oh, hallelujah. Oh, Diyos Ama sa langit, ang makapangyarihan naming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Oh, Jesus. Oh, yes, oh God. Yes, hallelujah. Come on, church. God is here. Strengthen your arms to God, because God is here right now. He is moving. Oh! Hallelujah, come on! God, hear us. Hear our prayers, O Lord God. Oh, hallelujah! Oh, thank you, Lord.
you, Jesus. Come on, church. Enjoy the presence of the Lord right now. Come on, church. Oh, Jesus. Hallelujah. Come on. Live it to God. Hallelujah. More of you. More. More of you, God. Hallelujah. Lord, hallelujah. Worship the Lord right now. Come on, church. Hallelujah, Father God in heaven. Narito kami, O Lord God, sa harapan mo. Nagsusumamo. Sinusurrender namin lahat, O Lord God, yung bigat sa puso't isipan namin. Alam namin, Father God in heaven, sa oras na ito, aaluin mo ang mga anak mo, O Lord God, nakakaramdam ng kabigatan sa kanilang mga puso. Kung ang dahilan nito ay karamdaman, right now, Father God, I declare, strengthen your arms right now upon them. Kapag inunat ng Diyos ang kanyang kamay, hipuin nyo lahat ng parte ng katawan nyo na merong karamdaman, internal at external. Father God, kung ang dahilan na namamagitan na yung kasalanan, inihingi namin to ng kapatawaran. At sa oras na ito, lahat ng mga anak mo na narito, na dinideclare sa kanilang mga labi ang kagalingan sa lahat ng parte ng kanilang katawan, simula ulo hanggang paanan, lahat ng pain, hallelujah, right now, nakakaramdam sila ng pain sa kanilang chest, digestive, lahat ng joint, simula tuhod, ankle, sa balakang, O Lord God, hayaan mong dumaloy ang banal na dugo ni Kristo sa kanilang paniniwala at pananampalataya. I do believe, Father God in heaven, they will receive complete healing in the name of Jesus. Hallelujah. At Lord, dinudulog din po namin sa inyo sa oras na to lahat ng mga idinudulog namin sa panalangin na merong cancer sa breast, colon, merong tumor, O Lord God, sa kanilang ovary. Hallelujah. Mga kapatid, declare nyo mga pangalan nila. Especially yung may cyst sa ovary, may cancer sa breast, may cancer sa colon, may cyst sa kanilang ulo, may high blood pressure, mataas ang sugar, mababa ang potassium. Father God, right now in the name of Jesus, we're declaring right now, hallelujah, break the chain, O Lord God, right now in the name of Jesus, hallelujah. And they will receive right now you complete healing upon healing in the name of Jesus. Oh, Rabababa Shikarabahaya Shande. Oh, hallelujah.
Hallelujah, Father God in heaven, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa presensya mo. Salamat sa mensahe mo, O Lord God, na dinala sa inyong congregation sa oras na ito. Salamat sa patuloy, O Lord God, na pagsama niyo sa amin. Salamat sa kapangyarihan. At naniniwala kami, O Lord God, lahat ng kanilang panalangin, lahat ng desire ng kanilang puso, O Lord God, silyado ito ng banal na dugo ni Kristo. And we give you the highest praise, thanksgiving, and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Dadako po tayo sa ating komunyon. Hallelujah. Sige, taas po natin ating kamay. Father God, maraming salamat po sa elementong ito, sa juice na nagsisilbing dugo mo, sa tinapay na nagsisilbing katawan mo. Basbasan niyo po ito at pakalinisin. Hugasan ng banal na dugo ni Kristo. At lahat na magpapartake dito, anuman declaration niyo before you partake, God granted it. Muli sa inyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, itaas po natin ating tinapay. At dumampot siya ng tinapay matapos magpasalamat sa Diyos. Kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niyang, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Salamat sa kanyang katawan at patuloy tayo nabubuhay. Let us partake. Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi ang sarong ito na bagong tipan na aking dugo ay mabubuhos dahil sa inyo. Salamat sa kanyang dugo at tayo ay naligtas. Let us partake.
Dadako po tayo sa pagbibigay. Hello po sa ating lahat. Magandang umaga. Pag nasa harapan po, nakakakabano po. Parang di mo, yung mararamdaman mo na, pag nasa harap ka pala. Ano po, sino po ang gustong mabless? Lahat po tayo gusto nating mabless. Ano po? Okay po, samahan po ninyo akong basahin yung pangalawang Korinto, chapter 9, verse 7. Basahin po. Ito po. Sabi, ang mga bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang magbibigay ng may kagalakan. Amen po, malinaw po dito na sinabi ng salita ng Panginoon, tayo do ay mayroong pagkukusang magbibigay, kumbaga bukal sa puso nating pagbibigay para po sa gawain ng Lord. Amen po, hindi yung napipilitan lamang. Kasi pag napipilitan lamang, hindi ka pagpapalain ng Lord. Ano po? So kailangan, hindi napipilitan, pagpapalain nga po tayo ng Lord. Amen po? Pasamahan niyo po ako hawakan po natin yung ating kaloob at samahan niyo po niya ako sa panalangin. Okay po. Thank you, Holy Spirit. Lord God, patuloy mo kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa na ito ay para sa paglalawak ng iyong gawain, Lord. Lord, at sa mga anak mo sa mga anak mo na pusong na taong magbibigay, naway po ay patuloy po silang pagpalain. Lord, patuloy nyo kaming i-bless, Panginoon, at turuan ng bawat isa na maging tapat sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Sige po, tayo po'y tumayo at ituon natin ating kamay. Father God, maraming salamat po sa patuloy na pag-ibig na pinararanas niyo po sa inyong mga anak. Sapagkat ang pag-ibig na ito, doon namin nabubuksan ang gawain ito para kami makasunod. Salamat po at pagpapala ay ibigay niyo po sa lahat nyo ng mga anak na narito, sa lahat ng aspeto ng kanilang pangangailangan. And even, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo na dinala ang pangyapak sa lugar na to. Hindi lamang narinig mo nila ang salita mo, bagkus, O Lord God, magamit mo ang buhay nila, O Lord God, sa lahat ng misyon na gusto mo na ipadako sa buhay ng bawat isa. Muli sa inyo mataas na papuri, pagsabat, pagluhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Hallelujah! Alam po natin na bless po ang bawat isa. Amen?
absent sa isang linggo. Okay! Hallelujah! Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad ni Lord. Sabay-sabay. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabay-sabay, ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's give out the best palakpak sa ating Diyos. Grazie mille Dio sa araw nito. Grazie mille Dio che ci hai riuniti qua tutti insieme ad ascoltare la tua parola, Signore. Lord, i-bless ang buhay ni Rev che ci ha insegnato la tua parola, Signore, e lahat ng tutte le cose che abbiamo imparato na magamit namin sa araw-araw e i-share natin sa alle persone che ancora non ti conoscono, Dio. Grazie mille Dio per il music team che ha aperto yung Sunday service e che ha chiuso sa buhay ni Tita Glenda sa mag-share para sa offering tithes. And God, grazie mille ancora. We give you back the highest praises, thanksgiving and honor. In this time we pray. Amen. Amen. Sige po, taas po natin ang ating dalawang kamay. Sumati nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pagkikpisa ng Banal na Espiritu, hahayo tayo sa lugar na to bilang sugo ni Kristo. Maraming salamat po at salamat muli. Balik natin sa Kanya ang mataas na papuri, pagsambat, paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy